Pasabog na balita! Sonny Trillanes lilipat na ng partido. Sasabit sa Uniteam si Sonny Trillanes. My goodness! Pasabog tong balita to, mga kotsero. Pag-usapan natin ito maya-mayang konti lang kasi pasabog na patawa to eh. Pero bago natin puntahan yan, syempre mag-shoutout mo tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ay, ito pala. So mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, i-register inyong bank account details, at pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Janet, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. So ayan mga kotsero, gamitin na po natin si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na mga kotsero. Ito na yung balita. Nakakatawa to. Nakakatawang nakakairita mga kotsero. Eto na nga. Kilala naman natin si Trillanes, di ba? The consummate dilawan. As in talaga yung nananalay tayo sa mga ugat-ugat niya kukonti na. Ganun. Dilaw na dilaw to. All of a sudden, biglang may pumutok, may sumabog na balita na nakikipag-usap na raw sa Malacanang para sa 2025 midterm elections. Oh my God. Ito yung balita. Uniteam no more. Trillanes aalyado kay PBBM sa 2025 polls. Yan na, sinasabi natin. Baka lilipat ng Partido Federal tong si Trillanes. Di ba kasi yun ang recent na sinabi ni PBBM na welcome daw yung mga ibang partido sa Partido Federal. Diyos ko! Oh my goodness. Anyway. Ito sabi. Ito yung balita actually kay Daily Tribune to Diario Tirador. Sabi. Kay Daily Tribune to. Tuluyan na kayang mababasag ang alyansang Uniteam ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa pagpasok ni dating Senador Antonio Trillanes sa kampo ng administrasyon? My goodness! Oh my God! Nakakagulat ang balita na to. Although may nabasa na akong article dito kay Politico, pero blind item yung nabasa ko. Hanapin ko nga, wait lang. So ito yung nakita kong balita before kay Politico. Ayan. Blind item to. Nadala na sa mga dilawan, ex-Senator Ice comeback as admin bet. Ayan. Gusto ko lang to i-highlight kasi nakakatawa yung dahilan niya dito kung bakit siya babalik. Sabi, FS, former senator, believes turning back on the Yellows is essential to his political survival considering the opposition's abysmal track record in the 2019 and 2022 elections. FS is also at odds with the leaders of his soon-to-be former party, so he feels there would be no love lost if he decides to leave. Yun. Kaaway na raw niya yung leadership, sabi ni Politico ng liberal. Blind item to di natin alam kung ito yung si Trillanes to. Pero blind item to. Pero hindi natin alam, baka si Trillanes ka to. Sabi, having been a Politico for over a decade, FS knows the administration would be an advantage in 2025 not only because of President Ferdinand Marcos Jr.'s popularity, but its deep war chest. Uy, pera-pera. Something that the opposition lacks. Agoy. Wala raw pera, mga liberal. Anyway, basahin natin itong balita sa kabila. Okay.
Babalik sa politika si Trillanes sa 2025 sa midterm elections, ngunit sa kampo na ng Administrasyong Marcos Jr. at hindi na sa bakuran ng oposisyon. Okay. Sorry, natatawa talaga ako. Pasensya na. Alam ko nakakairita pag, pero but, nakakatawa kasi ito. The idea alone is funny. Nabatid sa source sa Malacanang sa kasalukuyang umanong ikinakasa ang alyansa sa pagitan ni Trillanes at Marcos Jr. para isasabak na tiket ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Oh my God. Ay. Oh, yun na yun. Nag-uusap na daw. Really? This is a consideration? Anyway. Anyway, ito sabi. 4 na buwan na ang nakalipas sa isang panayam sa Facts First vlog ni Christian Esguerra. Kinwestiyon ni Trillanes kung may natitira pang oposisyon sa bansa matapos maluklok sa palasyo si Marcos noong 2022. Sabi pa niya, believe si Trillanes sa political will ni Marcos Jr. lalo na sa kasalukuyang administrasyon ay nabisto na mistulang isang malaking drug syndicate ang PNP matapos makumpiska ang isang toneladang shabu sa pag-iingat ni Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Tinuran din niya sa panayam na ang mga namamayagpag na drug lord noong nakaraang administrasyon ay hinuli ng gobyernong Marcos Jr. Yan. Maging ang dating mga malapit umano sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Bucor Director General Gerald Bantag at Negros Oriental Arnulfo Teves. Pati daw sila hinuli. Okay. Ayan, ang dating senador ay isa sa naghain ng reklamo sa ICC. Ay, nako. Tapos sinabi rin niya, untenable daw. Hindi raw magtatagal, untenable. Ang alliance si Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kasi hindi based on principles but based on convenience. Okay. Ay, nako. Inamin ng dating senador na kung sino man ang may political plan sa 2025 ay kikilos na dahil ang filing ng COC ay sa Oktubre 2024 na. Yan. So baka mag-file na raw siya. This is an interesting plot twist. Plot twist! Parang di ko ma-imagine si Trillanes na nasa ilalim ng administration. Although si Presidente, sabi ni Presidente, politics is a game of addition. Tama naman yan. Politics is addition, hindi yan subtraction. So, ayan, as the saying goes, politics is a game of addition, and so, whoever cares to join us as part of a coalition, whoever cares to support our candidates in the upcoming elections, but also in all of the political activities that we're doing, they are welcome to join us. Yan ang sinabi ni Presidente. So, welcome ang lahat. Hindi ko lang alam kung welcomein si Trillanes. Kasi alam nyo, mga kotsero, ito si Trillanes, ano yan super duper over dilaw. And siguro kung si Trillanes nga ang pinapatungkulan nitong article ng Politico, he may just be doing it for his own political survival. Ayan, FS believes turning his back on the yellows is essential to his political survival. So, diba? Strategy lang para makabalik sa politika. We don't know yet. But hopefully, sana hindi mangyari.
Sana hindi mangyari to, no, mga kutsero. Kasi alam nyo, mga kutsero, this will... Mr. President, I know you know better. I know you know better. So sana po, wag nyo pong payagan to. Maraming hindi naging happy doon sa statement ni Presidente nung nakaraang Ninoy Aquino Day. So, hopefully, wag na sanang dumagdag to. Diba? Para let's, alam nyo mga kutsero, I think that the best strategy is to stick with people who are your allies. Yung sigurado kang kaalyado mo na. Yung simula umpisa pa lang, kasama mo na sa laban. Yan. That's the best strategy. Nandun na ako sa Unity. Sige, walang problema. Unity. But then again, kung hindi sila open to unite, as in wholeheartedly unite, tanggapin lahat na nagkamali sila kay Ninoy, nagkamali sila kay Cory, nagkamali sila sa mga pinagsasabi nila, and all of these things. Kung di nila kayang tanggapin yun, mahirap ang unity. Mahirap po. So, sa akin mga kutsero, tanggapin nilang lahat yan. Sige, mag-unite tayo. Pero otherwise, kung hindi mangyayari yun, parang pass muna, next time na lang pag ready ka na. Ganon mga kutsero. So, ayan, hanggang dito na po muna tayo mga kutsero sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow po ang ating Facebook page at ang paki-subscribe na itong ating Coach Jarrett YouTube channel. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. So, bye everyone. See you next time. Bye.